Ako ay 31 taong gulang nang pumunta ako sa isang blind date. Hindi ako nagustuhan ng lalaki. At akma na sana akong aalis nang biglang hinabol ako ng kanyang ina at pinigilan. Ineng, huwag ka muna umalis. Baka gusto mong makilala ang panganay kong anak. Miss Luz, napakaganda ng iyong resume. Ngunit sa edad na 31, pumasok ka na sa isang mapanganib na yugto para sa pag-aasawa at pagbuo ng pamilya. Inayos ng aking blind date na si Nico ang kanyang walang kuwadrong salamin. Ang kanyang mga salita ay binalot ng isang maingat at formal na paggalang, ngunit hindi nito maitago ang kanyang mapanghusgang paningin. Siya ay 33 taong gulang, isang matagumpay na venture capitalist. Suot niya ang isang pasadyang suit at ang komplikadong mukha ng kanyang Patek Philippe na relo ay sumasalamin ng isang malamig at mamahaling liwanag sa ilalim ng mainit na ilaw ng restaurant. Nakaupo ako sa tapat niya. Ang aking mamahaling tsaa ay 2 beses nang nalagyan ng mainit na tubig, kaya't ang kulay nito ay kasing tabang na ng aking nararamdaman. Nagkita kami sa isa sa pinakamahal na fine dining restaurant sa Makati, na matatagpuan sa itaas ng isang modernong gusali. Sa labas ng bintana, makikita ang paglubog ng araw sa Maynila at ang unti-unting pag-ilaw ng mga gusali. Ang mga pulang tail lights ng mga sasakyan sa ibaba ay tila isang tahimik na ilog na dumadaloy. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, panimula ko, at kahit ako ay nagulat sa pagiging kalmado ng aking boses. Hindi naman ito isang malaking hadlang, patuloy ni Nico habang ang kanyang mahahabang daliri ay nag-i-scroll sa kanyang pinakabagong modelo ng cellphone, tila handa nang lumipat sa susunod na agenda. Mas pinahahalagahan ko ang pagkakasundo ng magkapareha sa iba't ibang aspeto. Ako ay nakapag-aral sa ibang bansa. Ang aking taunang kita ay nasa 5 beses ng halagang binanggit mo. Siyempre, hindi ko binibigyang diin ang pera. Iniisip ko lang na ang mga sistemang kognitibo at pamumuhay sa likod nito ay maaaring maging isang pader sa pagitan natin. Tumango ako ng bahagya at hindi na sumagot. Laging sinasabi ng nanay ko na ang isang 31 taong gulang na babae sa merkado ng pag-ibig ay parang produktong nasa dulo ng istante ng grocery. Kahit gaano pa kaganda ang balot, ang nalalapit na expiration date ay sapat na upang umatras ang sinumang mamimili. Kailanman ay hindi ako sumang-ayon sa ganitong pagturing sa kababaihan, ngunit pagkatapos maupo rito ng 40 minuto, nagsimula akong mag-isip kung ang kanyang magaspang na pilosopiya sa buhay ang siyang totoong takbo ng mundo. Nga pala, ano ang ginagawa mo sa iyong libreng oras? Tanong niya, nang tila ba naalala niyang mayroon pa siyang dapat itanong sa kanyang listahan. Gumagawa ng sining mula sa resin at masalimuot na paglililok ng kahoy, bumibisita sa mga art exhibit at paminsan-minsan ay tumatakbo sa gabi sa Baywalk. Paglililok? Bahanyang tumaas ang kanyang kilay. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapang-uyam na reaksyon, tila nakarinig ng isang sinaunang gawain. Iyon bang mga pambaryong libangan? May kilala akong art consultant sa Sotheby's. Baka magkaiba kayo ng definisyon ng sining. Tinitigan ko siya. Isang matinding pagod ang umusbong mula sa kaibuturan ng aking puso, ang uri ng pagod kung saan tinatamad ka ng magpaliwanag. Tinatamad akong sabihin sa kanya na nagtapos ako sa kolehiyo ng sining ng Universidad ng Pilipinas at ang aking espesyalisasyon ay ang sining na ito. Tinatamad akong sabihin sa kanya na ang aking personal na studio ay kilala sa isang eksklusibong sirkulo ng mga kolektor na handang magbayad ng 6 na figura para sa aking mga obra. At lalong tinatamad akong sabihin sa kanya na ang down payment para sa maliit na kondo na inuuwian ko ay pinaghirapan ko mula sa bawat order nang walang inaasahang tulong mula kaninuman. Gabi na siguro? Kusang binasag ko ang nakakasakal na katahimikan at inabot ang aking jacket na nakasampay sa upuan. Tumingin si Nico sa kanyang relo. Oo nga, mayroon pa akong international conference call mamayang 9:00. Kung gayon, hanggang dito na lang. Tumayo ako at isinampay ang jacket sa aking braso. Kanya-kanya na tayo ng bayad para sa tsaa natin ngayon. Wag na! Ako na ang magbabayad. Tumayo rin siya. Ang kanyang tono ay may halong kayabangan na tila babarya lang ang halagang iyon para sa kanya. Hindi na ako nakipagtalo. Tumango ako bilang paggalang
at naglakad patungo sa pinto. Ang aking mga takong ay lumikha ng mahihinang tunog sa makintab na sahig. Ang bawat hakbang ay tila tumatapak sa aking katawa-tawang dignidad. Napakamahal ng restaurant na ito. Ito ang lugar na pinili ni Tita Flor, ang nagreto sa amin upang ipakita raw ang sinseridad ng aming pamilya. Ngayong iniisip ko, ang sinseridad na iyon ay isang napakagandang biro. Nang buksan ko ang mabigat na pinto, agad na umihip ang malamig na hangin ng gabi, nagdadala ng halumigmig. Hindi ko napigilang manginig. Nag-vibrate ang cellphone sa aking bag. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman na mensahe iyon mula sa nanay ko na nagtatanong kung ano ang nangyari. Binaliwala ko ito at naglakad ng walang patutunguhan patungo sa istasyon ng MRT. Ineng! Ineng, sandali lang! Mula sa aking likuran, narinig ko ang nagmamadaling boses ng isang babae kasabay ng hindi pantay na mga hakbang. Naguguluhang lumingon ako at nakita ang isang ginang na nakasuot ng eleganteng lila na damit na naglalakad ng mabilis patungo sa akin. Ang kanyang inaalaga ang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay may pagkakahawig kay Nico, ngunit ang kanyang aura ay mas maamo. Siya ang ina ni Nico, si Tita Cora. Kanina sa restaurant, nakaupo siya sa kabilang lamesa. Gamit ang pag-inom ng tsaa bilang dahilan, pinakinggan niya ang buong pag-uusap namin. Huminto ako. Humahangos siyang lumapit sa akin. Hinaplos ang kanyang dibdib bago magsalita. Ikaw ba si Luz? Miss Luz? Ako ang ina ni Nico, si Cora. Magandang gabi po, Tita Cora. Magalang akong tumango. Puno ng pagtataka ang aking isipan. Tungkol kanina. Nag-aalangan siyang inayos ang kanyang damit, puno ng paghingi ng tawad ang kanyang mukha. Huwag mo sanang dibdibin ang mga sinabi ng anak ko. Masyado siyang laki sa layaw at hindi na nag-iisip bago magsalita. Wala po yon, tugon ko. Ang blind date po ay 2 way na pagpili. Normal lang po na hindi kami magkasundo. Oo, tama iyan. Paulit-ulit na tumango si Tita Cora. Pagkatapos ay nag-aalangan siyang tumingin at maingat na pinagmasdan ako. Ineng, ilang taon ka na nga ulit? 31? Ano nga palang trabaho mo? Mayroon po akong sariling studio. Gumagawa po ako ng sining mula sa kahoy at resin at tumatanggap ng mga custom design. Maikli kong sagot, wala na akong ganang bigkasin pa muli ang aking resume sa malamig na hanging ito. Tumahimik siya ng ilang sandali. Tinangay ng hangin ang ilang hibla ng buhok sa kanyang tainga. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang napakakomplikadong emosyon, may pag-aalinlangan, may pagtatalo, hanggang sa tila nauwi ito sa isang desperadong determinasyon. Tumikhim siya at kusa niyang pinababa ang kanyang boses. Walang panlasa ang anak ko, kaya huwag mo na siyang pansinin. Sa totoo lang, Ineng, tingin ko napakabuti mong tao. Seryoso. Tahimik kong hinintay ang kanyang ngunit, pero wala siyang idinugtong. Sa halip, humakbang siya palapit at naging lubos na nagmamakaawa ang kanyang tono. Ineng, maaari mo bang pag-isipan ulit? Sa totoo lang, may isa pa akong anak ang kuya ni Nico. 35 taong gulang siya ngayon at nagtatrabaho bilang mananaliksik sa pamantasan ng Pilipinas. Napakabait niya at seryoso sa buhay, medyo tahimik nga lang. Baka gusto mong makilala ang panganay kong anak. Natulala ako. Umihip ang hangin at nagpalipad ng mga tuyong dahon sa aking paanan. Ako si Luz. 31 taong gulang, naninirahan sa Maynila. Laging sinasabi ng nanay ko na malas daw ang buhay ko dahil wala pa akong asawa, wala pang napapatunayan sa isang kumpanya at tila palutang-lutang lang sa lipunan. Tuwing may nagtatanong na kamag-anak, laging malabo ang sagot ng nanay ko. Nasa bahay lang siya, nagpipinta-pinta at tumatanggap ng mga pira-pirasong trabaho. Automatiko niyang binabalewala ang katotohanang nagtapos ako sa isang nangungunang universidad, na naging art consultant ako sa isang kilalang ahensya, na nag-resign ako dahil sawa na ako sa mga plastic na pakikitungo, at lalong binabalewala niya na ang kinikita ko ngayon ay mas malaki pa sa pinagsamang pensyon nila ng tatay ko. Noong ika-31 kaarawan ko, bigla na lang umiyak ang nanay ko sa hapagkainan. Sabi niya, madalas daw siyang managinip na kapag tumanda ako,
Mag-isa lang akong nakahiga sa ospital. At wala man lang mag-abot sa akin ng isang basong tubig. Tahimik lang na uminom ng alak ang tatay ko. At nang ibaba niya ang baso ay sinabi niya, "Luz, tama na iyan. Huwag mong masyadong itaas ang pamantayan mo." Hindi ko itinataas ang pamantayan ko. Ayoko lang gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay kasama ang isang lalaking tinitingnan ako na parang isang kagamitan na nagde-depreciate ang halaga. Ang merkado ng pag-ibig at kasal ay parang may nakakabit na presyo. Ako, 31 taong gulang at ang tag ko ay mataas ang kalidad ngunit malapit na sa expiration date. Samantalang ang kay Nico, brand new, napakamahal, bawal ang hindi seryoso. Hindi niya ako nagustuhan at nakahinga ako ng maluwag. Ngunit ang paghabol ng kanyang ina upang ireto ang kanyang panganay na anak ay talagang labas na sa aking pangunawa. Pag-uwi ko, bumagsak ako sa sofa at tinext ang aking matalik na kaibigang si May. Napakasarap ng gabi ko, hindi ako nagustuhan ng blind date ko. Tapos hinabol ako ng nanay niya para ipaubaya sa kuya niya. Anong klaseng palitan ng asset sa pamilya ito? Halos wala pang isang segundo ay tumawag na si May. "Anong nangyari? Ikwento mo sa akin mula umpisa hanggang dulo." Puno ng pananabik ang boses niya. Ikinuwento ko ang buong pangyayari. Inalis ko ang mga masasakit na sinabi ni Nico at nag-focus sa kakaibang alok ni Tita Cora. "Anong background ng panganay? Tinanong mo ba?" Sunod-sunod na tanong ng radar ni May. "Hindi ko alam." Sabi lang niya, 35 taong gulang, mananaliksik sa universidad at tahimik daw. Nakatingala ako sa kisame, natulala na lang ako, nagpasalamat kay tita, at saka mabilis na umalis. "Dapat pumayag ka," sabi ni May nang may panghihinayang. "Wala namang mawawala kung titingnan mo, paano kung hidden gem pala siya. Tsaka isipin mo, sobrang yabang ng kapatid niya. Baka yung kuya ang laging binubuli sa pamilya. Pareho kayong biktima ng mapanghusgang mundo." "Anong biktima?" Ni hindi ko nga siya kilala. Natawa ako. "Paano mo siya tinanggihan?" "Siyempre, humindi ako." Tahimik sa kabilang linya ng ilang segundo bago bumuntong hininga ng malalim si May. "Luz, magsabi ka nga ng totoo. Iniisip mo pa ba si Ian?" Mabilis na kumabog ang puso ko. Si Ian ang ex-boyfriend ko. 2 taon na kaming hiwalay. Ang dahilan ng aming paghihiwalay ay simple lang. Gusto niyang pumunta sa Singapore para abutin ang kanyang pangarap sa pananalapi. At kailangan kong manatili sa Maynila para alagaan ang tatay kong may sakit sa puso. Wala pang kalahating taon ng LDR. Sinabi niyang pagod na siya. Sumagot ako ng sige. Walang matinding pag-aaway. Pareho lang kaming nasa sangandaan ng buhay at pinili ang mas madaling landas. Matagal ko na siyang hindi iniisip. Pagmamatigas ko. "Eh di sige, makipagkita ka sa kuya." Walang pag-aalinlangang sabi ni May. "Isipin mo na lang na blind box iyon. Tsaka hindi ba araw-araw kang kinukulit ng nanay mo? Kung makikipagkita ka rito, kahit paano, magkakaroon ka ng isang buwang kapayapaan." Ayoko. Humiga ako ng patagilid. Ano to? Reserba? O buy one take one na promo? Yung tira ng nakababata niyang kapatid, ipapasa sa kuya. Hindi pa naman ako ganoon kadesperada. "Ikaw talaga. Sobrang tigas ng ulo mo." Bumuntong hininga ulit si May. "Sige, bahala ka. Pero kailan ang susunod mong blind date? May isa pa akong nire-reserve dito." "Tama na." Agad kong pinutol. "Pahingahin mo muna ako." Pagkababa ko ng telepono, nanumbalik ang katahimikan sa kondo. Mula sa bintana, ang mga neon lights ng syudad ay tumagos sa manipis na kurtina. Umupo ako, binuksan ang ilaw sa aking study table. Mayroon akong kailangang ipasa sa susunod na linggo na isang set ng custom na pinggan na inspired sa epikong Bakunawa. Nasa 1/3 pa lang ang design ko at nangungulit na kahapon ang project manager. Huminga ako ng malalim at kinuha ang aking brush. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nanay ko. "Luz, hindi ka pa natutulog? Kumusta ang blind date mo kanina?" Sabi ni Tita Flor. Napakaganda raw ng background nung lalaki. Hindi po kami nagkasundo. Malamig kong tugon. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. "Bakit? Saan ka na naman ba hindi nagustuhan?" "Luz, hindi ka pwedeng maging mapili ng ganyan. Siya po ang hindi nagkagusto sa akin." Kalmado kong inilalahad ang katotohanan. Sabi niya medyo may edad na raw ako.
hindi stable ang trabaho, at hindi raw tugma sa plano niya sa buhay. Paano niya nasabi yun sa'yo? Biglang tumaas ang boses ng nanay ko, puno ng galit. Saan ba hindi naging karapat-dapat ang anak ko? Nang marinig kong ipinagtatanggol niya ako, biglang nangilid ang luha ko. Ma, ayos lang po. Gabi na po, matulog na kayo. Ibinaba ko ang tawag at tinitigan ng mga komplikadong linya sa aking monitor. Paulit-ulit na pumasok sa isip ko ang mukha ni Tita Cora, ang kanyang seryoso, nag-aalangan, at nagmamakaawang hitsura. Bakit ang isang ina ay lalabas para ipilit ang kanyang panganay na anak? Sabado kinabukasan, binisita ako ng nanay ko at muling nangaral na kailangan ko nang ibaba ang pamantayan ko dahil wala na akong bentahe sa edad ko. Para matapos na ang usapan, sumuko ako at sinabing makikipagkita na ako sa susunod na ireto sa akin. Maya-maya, umilaw ang cellphone ko. May text mula sa isang hindi kilalang numero. Miss Luz, magandang umaga. Ako si Cora, ang ina ni Nico. Pasensya na sa abala kahapon, pero seryoso ako sa inalok ko. Kung magbago ang isip mo, maaari mo akong tawagan. Siya si Leo, nagtatrabaho sa Artificial Intelligence Materials Lab ng Pamantasan ng Pilipinas. Makalipas ang isang linggo ng pagpapakaabala sa trabaho, tumawag si Tita Flor. Nakiusap siyang makipagkita ako kay Leo dahil daw nakakahiya kay Tita Cora na pilit ng pilit at malakas ang koneksyon nito. Upang matapos na ang lahat ng pag-asa nila, pumayag ako. Sa isang lumang bookstore cafe, malapit sa universidad, kami nagkita. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, itinulak ng isang lalaki ang pinto ng cafe. Nakasuot siya ng kupas, na asul-abo na polo, maayos na nakabutones ang manggas, may madilim na slacks, at malinis na sapatos. Nakasukbit sa kanyang balikat ang isang umbok na canvas bag. Tumayo siya sa pinto, inilibot ang paningin, at nang makita ako ay nag-aalangang lumapit. Miss Luz? Ang boses niya ay mas mahinahon kaysa sa inasahan ko, ngunit walang reaksyon. Opo, Mr. Leo. Sila ay magkasalungat ni Nico. Si Nico ay parang pinakintab na diamante, nakakasilaw, puno ng ambisyon at kayabangan. Habang si Leo ay parang isang bato na hindi pa naisa sa ilalim sa paglililok-payak, tahimik at mahirap basahin. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani matapos naming magpakilala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa mesa. Mr. Leo, binaba ko ang baso ng tubig. Nagpa siyang maging tapat. Hindi mo kailangang ma-pressure. Nandito lang tayo ngayon dahil pareho tayong inobliga, tama ba? Pwede na lang tayong umupo dito ng 1 oras. Pagkatapos ay umuwi at sabihin sa mga matatanda na wala tayong naramdaman. Natigilan siya, umangat ang kanyang ulo at tiningnan ako ng seryoso sa unang pagkakataon. Ayaw mo ba ng blind date? Tanong niya. Ikaw, gusto mo ba? Balik tanong ko. Natahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay umiling. Tamang-tama. Napangiti ako. Palipasin na lang natin ng 1 oras at saka tayo maghiwalay ng landas, okay ba yon? Tumango siya at tila nakahinga rin ng maluwag. Sa mga sumunod na sandali, mas naging natural ang aming pag-uusap. Nalaman kong ang buhay niya ay umiikot lang sa lab, cafeteria at dorm. Ang research nila ay tungkol sa self-healing polymer materials na nakabase sa AI algorithms. Nang mapag-usapan ang kanyang linya ng trabaho, dumami ang kanyang sinabi. Ipinakita ko rin ang mga gawa kong sining sa cellphone ko. Tiningnan niya ito ng may matinding atensyon. Napakagaling, seryosong sabi niya. Matapang ang paggamit mo ng kulay, ngunit mayroon itong klasikong pagkakasundo. Yung mga linya, parang may buhay. Bago kami maghiwalay, nag-alangan siyang kumuha ng notebook, pinunit ang 1 pahina at isinulat ang numero niya. Kung gusto mong bumisita sa laboratorio namin balang araw, tawagan mo ako. Ang kanyang sulat kamay ay napakalinis at mukhang nakaprint. Akala ko doon na magtatapos ang lahat matapos kong sabihin sa nanay ko na hindi kami magkasundo. Ngunit makalipas ang 3 gabi, tumawag si Tita Cora. Puno ng pag-asa ang boses niya, ngunit nauwi sa desperasyon nang tanggihan ko siya. Miss Luz, hindi ko na itatago sa'yo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kalungkutan. Si Leo,
Nagkaroon siya ng isang malubhang aksidente noong bata pa siya, na lubos na nakaapekto sa kanyang pagkatao. Maagang nawala ang tatay niya. Ako lang mag-isa ang nagpalaki sa kanilang magkapatid. Sa paglipas ng mga taon, palagi lang siyang nag-iisa. Matanda na ako. May sakit din. Natatakot ako na kung sakaling mawala ako, mag-iisa na lang siya ng lubusan. Nakiusap siyang kahit maging kaibigan lang daw kami ni Leo. Dahil sa awa, pumayag ako. Sa sumunod na buwan, nagkita kami ni Leo ng ilang beses. Pumunta kami sa art exhibition at lumang bookstore. Tahimik siya. Oo, ngunit napakatapat niya. Sa bawat sasabihin ko, seryoso siyang makikinig at magbibigay ng maikli ngunit pinag-isipang sagot. Naramdaman kong sinusubukan niyang matuto kung paano makihalubilo. Ngunit ang kapayapaang ito ay nasira nang makasalubong ko si Nico at ang kanyang kasintahan na si Pia sa isang mall sa Makati. Napuno ng kayabangan ang mukha ni Nico nang makita ako. Miss Luz, nalaman ko na medyo malapit daw kayo ng kuya ko ngayon, nakangisi niyang sabi. Ang taong iyon, nakakabagot at tahimik. Kawawa ka naman at natitiyaga mo siya. Dati, rinereto siya ng nanay ko sa ibang babae. Pagkatapos ng isang beses na pagkikita, pinatakbo niya ang mga iyon. Napakasakit pakinggan ng sinabi niya. Inalok pa niya ako ng trabaho bilang costume designer para sa kumpanya niya, na tinanggihan ko agad. Naglakad sila papalayo at narinig ko pa ang nakakairitang tawa ni Pia. Naiwan akong mag-isa roon. Pakiramdam ko ay may bumara sa dibdib ko. Hindi nagtagal, inimbitahan ako ni Leo sa isang technology open day sa universidad nila. Ipinakita niya ang mga smart materials na ginagawa nila. Bago ako umuwi, inabutan niya ako ng isang maliit na metal na kahon. Sa loob nito ay isang bookmark na gawa sa titanium. May inukit na detalyadong constellation gamit ang laser. Ako ang gumawa. Naiilang niyang paliwanag. Noong nakaraan sa art exhibit, matagal kang tumayo sa harap ng painting ng stars. Ngumiti siya. Mababaw lang ang ngiting iyon, ngunit napakatotoo. Naisip ko na marahil kung ipagpatuloy lang namin ang pagiging kaibigan, okay din. Ngunit nakalimutan kong ang buhay ay hindi sumusunod sa script na isinulat mo. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ate Rose, ang project manager ng kumpanyang katrabaho ko. Luz, yung design mo, kinopya mo ba sa iba? Nagpadala ng demand letter ang brand partner natin. Sabi nila, ang design mo ay halos kaparehong-kapareho ng isang baguhang designer. Pinagbibintangan ka nilang ng gagaya. Nanlamig ako. Ang design kong iyon ay hango sa epikong Bakunawa ang rong na lumalamon ng buwan. Ito ay isang napakahalagang proyekto. Hindi ako nangopya. Ang lahat ng drafts na sa akin. Pero ang nagrereklamo ay si Pia, gumagamit ng pangalang Monet. Ginamit niya ang design na ito para manalo ng national award. Ngayon, pinagpipiestahan ka na ng mga netizens online at baka idedemanda ka ng kumpanya. Binuksan ko agad ang profile ni Monepia. Ang mga obra niya ay eksaktong kapareho ng serye kong Bakunawa. Hindi lang iyon. Nakita ko rin na ang una niyang post ay isang painting ng isang babaeng nakatingala sa kalawakan. Ang painting na iyon ay ang pagtingala. Ang eksaktong painting na ginawa ko noong inatake sa puso ang tatay ko 3 taon na ang nakararaan. Paano napunta sa kanya ang mga ito? Tumunog ang cellphone ko. Si Nico, nabalitaan kong may maliit kang problema ngayon. Ang boses niya ay malamig at puno ng pambabastos. Ang girlfriend kong si Pia, galit sa mga linta sa industriya na nangungopya. Miss Luz, hindi ba nakakatuwa ang tadhana? Ano bang gusto mo? Nanginginig ang boses ko sa galit. Lumayo ka sa kuya ko. Madiin niyang utos. Ang pamilya namin ay hindi mo kailanman maaabot. Huwag kang umasang mababago ng pag-aasawa ang buhay mo. Kapag hindi ka lumayo, magkikita tayo sa korte. At may ipapaalala lang ako. Ang tiyuhin ni Pia ay nasa Intellectual Property Office. Naputol ang linya. Napuno ng matinding galit at pagtataksil ang aking puso. Paano niya nagawang gamitin ang ganitong kaduming pamamaraan para sirain ang pangalan ko? Kinabukasan, pumunta si Tita Cora sa studio ko. Nalaman niya ang ginawa ni Nico at galit na galit ito. Nakiusap siyang huwag kong idamay si Leo.
Sinabi ko sa kanyang hindi ko na muling kikitain si Leo para matapos na ang lahat. Ngunit kinagabihan, hindi ko na natiis. Tinanggal ko sa blacklist ang numero ni Leo at nag-text ako na gusto ko siyang makita. Nagkita kami sa lumang bookstore cafe. Ipinakita ko kay Leo ang lahat ng ebidensya na ninakaw ni Pia ang mga gawa ko. Tiningnan ni Leo ang screen ng matagal. Unti-unting dumilim ang mukha niya. Tinanong ko siya, sabi ni Leo ng mahina. Sabi niya, normal na kompetisyon lang daw ito. Bakit galit na galit sa akin ang kapatid mo? Tanong ko. Anong lihim meron ang pamilya niyo na hindi ko alam? Humigpit ang hawak niya sa kanyang kape. Tila nagtatalo ang kanyang isipan bago siya sumagot ng hirap na hirap. Noong bata ako, naaksidente ako. Maraming taon akong ginamot at naubos ang ipon namin. Doon din namatay ang tatay ko dahil sa labis na pagod at atake sa puso. Dahan-dahan niyang sinabi. Pakiramdam ng nanay ko, kasalanan ko kaya namatay ang tatay ko. Kaya ginawa niya ang lahat para sa akin. At ang kapatid ko, si Nico, galit siya sa akin. Nanginig ang mga kamay niya. Pakiramdam niya, ako ang sumira ng buhay niya. Dahil inubos ng ospital ang pera namin, nagtrabaho siya ng sobra para bayaran ang lahat ng utang at patunayang mas magaling siya sa akin. Sa utak niya, utang na loob ko sa kanya ang buhay ko. Ayaw niyang mag-asawa ako dahil tingin niya, dapat mabuhay ako sa habambuhay na konsensya para pagbayaran ang tatay ko at ang mga sinakripisyo niya. Tuwing nirereto ako ng nanay ko, ginugulo at pinapaatras niya yung babae. Naiiyak ako para sa kanya. Hindi mo utang iyon! Aksidente yon! Sigaw ko sa kanya. 20 taon ka nang nagbabayad ng konsensya, hindi pa ba sapat? Nakatitig siya sa akin at unti-unting namula ang kanyang mga mata. Naintindihan ko na kung bakit ganoon kadesperada ang ina nila. Gusto niyang tulungan ang kanyang anak na makaahon sa bangin ng konsensya. Luz, mahina niyang sabi. Nakiusap ba ang nanay ko sa'yo? Hindi ako sumagot. Lagi siyang ganyan, nakatingin siya sa kape niya. Akala niya ginagawa niya ang makakabuti sa akin. Hindi niya alam na mas nakakasakal iyon. Pasensya na at nadamay ka pa sa gulo ng pamilya namin. Ako nang bahala sa isyu ng pangungopya. Huwag! Pinigilan ko ang kamay niya. Leo, gusto mo ba akong lumayo sa'yo? Kung sasabihin mong oo, aalis ako. Kung ayaw mo naman, haharapin natin ito ng sabay. Tahimik sa loob ng cafe. Pagkalipas ng mahabang oras, hinawakan niya ang kamay ko pabalik. Napakahigpit. Ayaw ko. Basag ang boses niya. Luz! Ayaw kong umalis ka. Doon, nagpasya akong hindi ako susuko. Nakuha ko ang ebidensya mula sa tulong ni May na ang mga gawa ni Pia ay hindi kanya kundi binili niya lahat mula sa isang ghost artist na nagngangalang Diwata. Dala ang mga ebidensyang ito at ang mga timestamp ng orihinal kong posts, ipinasa ko ang lahat sa legal team namin. Kinabukasan, nakipagkita ako kina Nico at Pia sa isang private club. Ibinulgar ko ang lahat ng pruweba ng pagbili ni Pia ng sining kay Diwata. Namutla si Pia. Nagbanta ulit si Nico. Kung sa tingin mo mananalo ka, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang kuya ko, may sakit sa pag-iisip, Asperger syndrome. Huwag kang umaktong parang banal na tagapagligtas niya. Wala akong pakialam. Matapang kong sagot. Ang pamilya niyo ay sira dahil ikaw mismo ang sumisira nito dahil sa puot. Umalis ako ng taas noo. Ngunit Nico ay hindi tumigil doon. Kinabukasan, ang mga posts ko sa social media na nagbubunyag ng katotohanan kay Pia ay biglang nawala. Ginamit ni Nico ang pera at impluwensya niya upang patahimikin ang boses ko sa internet. Nakaupo ako sa madilim kong studio. Pakiramdam ko ay itinulak ako sa isang sulok, walang kalaban-laban. Sa pagkakataong iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Leo dala ang kanyang laptop. Gamit ang kanyang kaalaman at kakayahan mula sa AI lab, mabilis na kinumpuni ni Leo ang mga digital trails. Ni-hack at tinanggal niya ang mga firewalls na ginamit ni Nico at direktang ipinadala ang mga orihinal na digital footprint at ebidensya sa mga pinakamalalaking pahayagan at media outlets sa bansa. Kinaumagahan, hindi na nakapagtago si Pia. Napilitan siyang mag-public apology at umaming ninakaw niya ang bakunawa at ang iba pang sining ko. Nawasak ang reputasyon niya at tuluyan siyang umalis sa industriya.
Nang gabing iyon, nagkita kami ni Leo sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas ng aking apartment. Ipinagtapat niya sa akin ang kanyang kalagayan, ang Asperger's syndrome na resulta ng meningitis noong bata siya. Ngunit ang pinakamabigat niyang ibinunyag ay ang katotohanan tungkol sa sunog, ang aksidente noon. Ang saan? Hindi talaga iyon aksidente. Hirap na hirap niyang sinabi. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Naglalaro kami sa lumang bodega. Inasar ako ni Nico, nilock niya ang pinto mula sa labas. Natumba ang alcohol lamp, nasunog ang bodega. Tumakas siya. Ang nanay ko ang sumagip sa akin sa apoy at sa ambulansya. Nakiusap sa akin ang nanay ko na akuin ang kasalanan para hindi masira ang kinabukasan ni Nico. Dahil ako ang panganay. Dahil utang na loob ko sa inyo ang buhay ko. Napasinghap ako. 20 taong isinakripisyo ni Leo ang kanyang sarili para pagtakpan ang kasalanan ng kapatid niya. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya. Mula ngayon, ang buhay mo ay buhay ko. Dahil sa ebidensya, napilitang mag-public apology si Pia. Nawasak ang reputasyon niya at nag-quit siya sa industriya. Nagpasya si Leo na harapin ang kanyang pamilya. Umuwi siya upang sabihin ang totoo. Naghintay ako sa isang cafe. Biglang pumasok si Nico. Galit na galit at sinisisi ako na binrainwash ko raw si Leo. Dumating si Leo at inilayo si Nico. Luz, hindi naniwala ang nanay ko. Malungkot na sabi ni Leo. Sinabi niya na nagsisinungaling daw ako. Mula noon, inumpisahan ni Nico ang kanyang walang awang pagganti. Ginamit niya ang kanyang pera at impluwensya para ipitin ang mga suppliers ko. Wala nang gustong magbenta sa akin ng materials. Nakansela ang mga malalaking kontrata ko. Nalugi ang studio ko. At sa gitna ng matinding krisis na ito, inatake sa puso ang tatay ko. Nasa ospital ako. Kailangan ng 300,000 pesos para sa bypass surgery niya. Wala na akong pera. Sa madilim at malamig na pasilyo ng ospital, ang mga ilaw na fluorescent ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng maputla at asul na anino sa mga malamig na pader. Narinig ko ang matigas na tunog ng mga sapatos na gawa sa balat tok-tok-tok. Lumitaw si Nico mula sa dilim. Suot ang kanyang mamahaling itim na suit. Lumapit siya sa akin, kinuha ang bill ng ospital na nakapatong sa upuan, tiningnan ito at ngumisi ng may pangiinsulto. Walang emosyon niyang binitawan ang isang tseke. Dahan-dahan itong nahulog, kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw at lumapag sa maruming sahig ng ospital. 500,000. Malamig niyang sabi, puno ng pagmamataas. Pulutin mo iyan, iligtas mo ang tatay mo, at pirmahan mo ang kasunduang ito na hindi mo na kailanman lalapitan ng kuya ko. Umalis ka sa Maynila. Tinitigan ko ang tseke sa sahig, pagkatapos ay umangat ang tingin ko sa kanyang mukha. Ang dugo ko ay kumulo sa matinding galit at pagkadiri. Nico, ang boses ko ay nanginginig sa puot. Inagaw mo ang kalayaan ng kapatid mo. Tapos, ipaparamdam mo pa sa kanya na utang na loob niya iyon sa'yo? Ngayon, ginagamit mo ang buhay ng tatay ko para lang masunod ang gusto mo? Hindi ko pinulot ang pera niya. Tinalikuran ko siya. Kinabukasan, tumayo ako sa gitna ng maliit kong kondo bago ibigay ang susi sa bagong may-ari. Tinitigan ko ang mga blangkong pader kung saan dating nakasabit ang mga paborito kong pinta. Ang kwartong ito ang bunga ng 10 taong pawis at pangarap ko na ibinenta ko sa murang halaga para mailigtas ang tatay ko. Pagkabigay ng pera sa ospital, ligtas na ang tatay ko, ngunit naiwan akong walang-wala. Pumunta ako sa isang cafe sa ibaba ng opisina ni Nico para kausapin siya, ngunit tumanggi siyang tumigil sa kanyang paghihiganti. Ito pa lang ang simula, malamig niyang sabi. Umalis akong lunod sa pagod. Habang naglalakad, tumawag si Tita Cora. Nakiusap siyang magkita kami. Nagkita kami ni Tita Cora sa isang maliit na tea house malapit sa ospital. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Humingi siya ng tawad at inalok ako ng 1,000,000, ngunit tinanggihan ko. Nang akma na akong aalis, biglang lumuhod si Tita Cora sa harap ko, umiiyak ng tuloy-tuloy. Miss Luz, parang awa mo na! Si Nico, nalaman ng kumpanya niya na nagnakaw siya ng pondo, embezzlement, para magamit na pang-ipit sa mga negosyo mo. Makukulong siya. Kailangan ko ng letter of forgiveness mula kay Leo. Tumawag si Leo at sinabi kong kasama ko ang ina niya sa tea house.
Mabilis na dumating si Leo. Nakita niyang nakaluhod ang ina niya sa harapan ko. Ma, ano bang ginagawa mo? Lumapit si Leo at pilit na itinayo ang ina. Leo, iligtas mo ang kapatid mo! Umiiyak na pagsamo ng kanyang ina. Tiningnan ni Leo ang ina nang may pait at matinding kalungkutan. Ma, ikaw ba ang umisip kung anong naramdaman ko habang inaangkin ko ang kasalanan niya ng 20 taon? Ang boses ni Leo ay basag, ngunit puno ng paninindigan. Kung paano niya ginamit ang sakit ng tatay ni Luz para lang paghiwalayin kami. Hindi ko siya tutulungan. Siya ang dapat magbayad sa ginawa niya. Hinila ako ni Leo at naglakad palayo habang humahagulgol ang kanyang ina. Sa labas ng tea house, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, tinanong ko siya, "Ikaw ba ang nag-report kay Nico?" Tumango siya. Hindi ko na pwedeng hayaan siyang magpatuloy sa paggawa ng mali. Tiningnan niya ako sa mga mata, puno ng takot na baka mawala ang lahat. Luz, kung mawala ang lahat sa akin, sasamahan mo pa rin ba ako? Oo, sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Kahit anong mangyari, nasa tabi mo ako. Ngunit sa huli, bago ang paglilitis, sumuko rin si Leo at naawa sa kanyang ina. Nagbigay siya ng letter of forgiveness bilang kapatid para mabawasan ang sentensya ni Nico, naging 3 taong probation. Sira na ang pangalan ni Nico habang buhay. Ibinenta ni Tita Cora ang kanilang bahay sa Makati at lumipat sila sa maliit na bahay. Ang aking studio ay muling bumangon at naging sikat. Ang buhay ay tila naging tahimik at masaya na sana hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula kay Ian, ang ex-boyfriend ko na galing Singapore. Nagkita kami sa isang cafe. Mukha siyang pagod sa buhay korporasyon. Luz, hindi iyon ang buhay na gusto ko. Nagsisisi ako na umalis ako. Pwede ba tayong magbalikan? Tiningnan ko siya ng kalmado. Ian, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Mayroon na akong taong mahal. Namutla siya. Bigla siyang tumayo at hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Sino siya? Mas magaling ba siya sa akin? Nang magpupumiglas ako, bumukas ang pinto ng cafe. Nakatayo doon si Leo. Nakita niya ang paghawak ni Ian sa kamay ko. Hindi sumigaw si Leo, hindi rin siya nagalit. Tahimik lang niyang inilapag ang cake na paborito ko sa isang bakanteng upuan at mabilis na tumalikod at umalis ng walang imik. Kinabukasan, nalaman kong pumunta siya sa Cebu para sa isang academic conference. Hindi ko inaksaya ang bawat segundo. Kumuha ako ng flight papuntang Cebu nang walang pag-aalinlangan. Nang makarating ako sa luxury hotel sa Cebu, ang buhok ko ay magulo. Ang mga damit ko ay gusot dahil sa pagmamadali at pag-aalala. Sa gitna ng magarbong lobby, nakita ko si Leo na nakatayo kasama ang mga seryosong propesor na nakasuot ng formal na suit. Wala akong pakialam sa mundo. Tumakbo ako palapit sa kanya, tila walang ibang tao sa paligid. Nabigla ang mga propesor, may mga nahulog pang mga dokumento at papeles sa sahig. Tumungtong ako sa dulo ng aking mga paa, hinawakan ng kwelyo niya at hinalikan ko siya sa labi sa harap nilang lahat. Namula ng husto ang buong mukha ni Leo. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nanlaki sa gulat at mangha. Leo, nandito ako para sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko, sabi ko ng mariin habang hinihingal. Ngumiti siya ng may lambing. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pag-ibig at gulat at niyakap ako ng mahigpit. Huwag mo na ulit akong tatakutin ng ganoon. 6 na buwan ang lumipas. Nakatanggap ako ng malaking project sa Vigan, isang heritage site at kailangan kong lumayo ng 3 buwan. Ngunit hindi kami pinabayaan ng pag-ibig ni Leo. Sinusuportahan niya ang pangarap ko. Nakita ko pa nang mabilisan si Ian sa airport noong paalis ako at doon na kami nagpaalam ng tuluyan. Nang bumalik ako sa Maynila mula Vigan, sinundo niya ako sa airport. Sa aming simpleng kusina kinagabihan, yinakap niya ako mula sa likod at inabutan ng isang maliit na kahon. Sa loob ay isang singsing na gawa sa memory metal mula sa laboratorio nila na may inisyal naming 2. Luz, pakasal na tayo? Tumango ako ng nakangiti. Ang mga mata ko ay puno ng luha ng kaligayahan. Sa aming simpleng kasal, dumalo si Tita Cora at si Nico. Umiyak si Tita Cora at nagpasalamat sa akin. Si Nico ay lumapit at nag-abot ng regalo. Congratulations, sabi niya. Tumingin siya kay Leo at sa unang pagkakataon, matapos ang higit 2 dekada,
Bumuka ang kanyang mga labi. Kuya, patawad! Ngumiti lang si Leo at tinapik ang kanyang balikat. Sa isang tapik na iyon, tila ba nawala sa hangin ang lahat ng bigat at galit ng nakaraan. Mga kaibigan, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito ngayong araw, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento. Ang inyong suporta ay inspirasyon ko upang makapaghatid ng marami pang magagandang kwento. Muli, salamat sa pakikinig. Mag-subscribe sa aking channel at magkita-kita tayo sa susunod. Mga kaibigan, nagtapos na ang ating kwento. Ngunit marahil ang mga alaala at aral nito ay nananatili pa rin sa inyong mga puso, hindi ba? Sa pagbabalik tanaw kina Luz at Leo, hindi lamang isang magandang pag-ibig ang ating nasaksihan, kundi isang kahanga-hangang katatagan. Tahimik na pinasa ni Leo ang utang na loob sa loob ng 20 taon. Ang tanging pagkakamali niya marahil ay ang labis na pagsasakripisyo at pagiging mapagpatawad hanggang sa makulong niya ang kanyang sarili. Para naman kina Tita Cora at Nico, bagamimat nagdulot sila ng maraming luha. Kung titingnan natin ng may malalim na pag-unawa, makikita natin na ang kanilang mga maling nagawa ay nag-ugat sa mga sugat na hindi kailanman naghilom, sa takot na mawalan at sa pagmamahal sa pamilya na naipakita sa maling paraan. Ang kwentong ito ay tila isang mainit na sinag ng liwanag na nagpapaalala sa atin ang pagmamahal sa pamilya ay hindi kailanman isang listahan ng utang na dapat kwentahin. At ang tunay na pag-ibig ay palaging magbibigay sa atin ng lakas upang hilumin ang anumang sugat, putulin ang paulit-ulit na pananakit at maging matapang na mabuhay para sa sarili nating kaligayahan. Kung ikaw si Leo, na naiipit sa pagitan ng bigat ng pamilya sa loob ng 2 dekada at ng kaligayahan ng babaeng iyong minamahal, magkakaroon ka ba ng tapang na bitawan ang pagtitiis tulad ng ginawa niya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section para tayo'y makapag-usap. At huwag kalimutang i-click ang like at mag-subscribe sa ating channel para hindi nyo palampasin ang mga susunod nating makabuluhang kwento. Nawa ay magkaroon kayo ng isang mapayapa at mainit na oras.